Good Yun. evening, guys. Good evening. Yan. Ayan. Meron tayong konting pag-uusapan. Lagi naman eh. Sabagay, lagi na. Pero this time, ano to eh. Ibang usapin. Kasi marami ring nagme-message. Maraming nagme-message, maraming mga nagtatanong, ano raw ba yung totoo ba o ano yung mga nangyayari doon sa Pilipinas. Ah, Hindi, yung issue doon sa pamilya namin. Actually, doon sa pamilya namin. ano yan eh. Regarding doon sa ano kay... Hindi naman lahat kilala si Ninya eh. So, si Ninya, yung kapatid niya, Nagbablog din siya eh. ano yun, matagal na siya nagbablog. Siya yung nauna sa amin eh. Tsaka yung ibang yung subscriber namin galing talaga sa ano niya, sa Sa channel channel niya. niya. So ayun, ikaw na magano. Ayun nga, di ba nga napag-usapan natin nung nakaraan yung blessing na dumating kasi may mga subscriber na tumulong tapos yung kamag-anak namin na nasa US Embassy, actually retire na siya. So, tinulungan nila kami na maayos yung mga papeles ni Daddy tsaka ni nung pension ni Mami. So, actually na ayos naman. Kaya lang may process na iintayin kasi from Indianapolis pa. Hindi pala right away yun. So Hindi waiting right away pa yun. na. Pero yung third party na si Ninya na yung magiging ah parang tagapagsalita ni Mami or kasi nga doon sa Kumbaga, condition authorized na siya na Authorized. siya na yung mag-handle lahat ng ano ni Mami. mga transactions and So, mga ina-approvehan na papers. yun. Kaya kapag may kailangan to, tawagan, kailangan pirman. Si Ninya. Si Ninya na. So, yun. Naayos na. Nagkaroon nga sila ng brief meeting nung sa mga pinsan ko dun sa Paranaque. Kasi nga Chikahan, nagkwentuhan, kasi nga, hindi kilala ni Ninya masyado yung ano sa dahil maliit pa lang si Ninya nun nung from Paranaque, lumipat na kami ng Bulacan, which is medyo napalayo. Di ba? Yung napalayo yung mga kamag-anak, minsan-minsan na lang dumalaw, minsan once a year or once every 3 years, ganun. Dahil may kanya-kanya ng buhay. Tapos si Ninya naman is sa magpipinsan, siya yung batang-bata pa nun, talagang bata. Ang layo nung agwat niya doon sa mga magpipinsan namin. Pero ganun pa man, hindi naman siya napabayaan, di ba? Di nagkaroon nga ng pagkakataon na magkita sila at saka magkakwentuhan tungkol nga doon sa, dahil nga sakto naman, umuwi from Indiana yung pinsan namin si Ate Ami sa Paranaque sa sukat. So, nagkataon naman na naghahanap nga ng makakatulong kay Ninya para doon sa mga papers ni Mami. kasi si Ate Susan nanonood kay Ninya. Nanonood si Ate Susan, yung kapatid naman nila Ate Ami rin. So, minessage si Ninya, nandito ang ate mo, parang gano'n, di ba? Para baka makatulong sa'yo. So, nag-set sila ng meeting. Nag-set sila ng short meeting tungkol doon, nagdala ng mga papers, ganyan. So, madalit sabi na naipasa na. Naipasa na yung mga paperworks, gano'n. Tapos may mga adjustment, computation dun sa mga sa pension ni Mami na awa ng Diyos na-grant sa kanya yung mga yung mga kasi ang tagal niyang hindi nakakapag-update dahil nga nagkasakit siya, di ba? Tapos kami naman si Kuya Boy Bali ang talagang gumagawa ng mga mga paperworks Sila yung sasubmit may mga hospitalization, mga medication expenses na nire-reimburse. Kumbaga nadadagdagan yung pension pag nakita na mas marami pang kailangan to. Habang tumatanda, di ba, totoo naman. At so nadadagdagan. Nung from 2018 yata na-stop na, no? Na-stop na. Na-stop na. So, from Wala 2018, na rin kasi kayo sa Pinas nun. Oo, wala na kami ni Kuya Boy. Kami yung nag-aayos nun So, from 2018 hanggang last year, hindi na-update. So, ngayon pa lang. So, ewan ko, mare-retro nila yung mga... Hindi pa siguro mare-retro yun, pero yun yung, kumbaga, pending muna hanggat hindi pa lumalabas lahat ng ano. Pero approved naman na, waiting na nga lang kasi tumatagal pa rin ng 2 to 3 months yun. Yung subscriber naman ni Ninya na nakatulong, doon naman sa Philippine Veterans naman yun.
So, dalawa yan. Sa dalawa, inaasikaso ni Nina, Philippine veterans sa US Navy veterans. So, yun na nga, balik tayo doon sa ano. So, ayun, di laking pasasalamat namin, syempre. Actually, may message pa nga si Ate Susan tungkol dun eh. Nagpapasalamat ako at kahit pa paano, di ba, na nagkaroon tayo ng tulong naman. doon sa malaking bagay yun. Makakatulong kasi mga gastusin ni Mami, lumalaki na rin, di ba? Ang nangyari, si Nina naman nag-set ng meet-up kasi nga gusto magpasalamat. Sabi niya sagot daw nila yung lunch or dinner or parang ganun. Ang nangyari naman is may meeting naman si Hindi pwede kasi, kumbaga saglit lang yung saglit bakasyon. 2 weeks lang yata yung bakasyon ni Ate Amin. Parang uwi na rin kagad. Nag-cancel daw yung ka-meeting. So late Nagka-chance na magkwentuhan nagkaroon sila ng kabisita. nagkaroon sila ng chance na kumain at magkwentuhan. Ayun. Tapos merong nabanggit na medyo Hindi, tinanong ni paano kayo naging magkaanak po ni Nina? Nina, Ni Jet. Ni Jet. Doon na nagsimula na yung kapatid ko, ay yung tatay namin at saka daddy nila is magkapatid. So si magpinsang Chupotoy. magpinsang buo tayo. Tapos may na-mention na pagkakuha kay Nina, ganyan. Pero hindi kumibo si Jet, hindi kumibo si Nina. Baka sleight of tongue, parang ganun, di ba? Parang may kutob na rin sila na ano yun, bakit ganun? Ba't pagkakuha? Sabi ni Jet pa, yung pagkakuha sa sinapupunan. So pagkatapos nung meeting nila, pagsakay nila ng sasakyan, Nagkatinginan sila. nagkatinginan at nagtanong silang dalawa, di ba? Parang bakit ganun yung wording ni Ate Ba't Ami? pagkakakuha? Baka kasi sa US na nakatira, ganyan, yung Tagalog niya is a little bit different do sa... Pero hindi naman eh. Kaya sabi nila, tatawagan daw ni Jet. Tinawagan, tita, Confirm ko lang yung... confirm ko lang po. Ampun po ba si Nina? Yun na. Dinaredyo na. Pero yung sagot ni Ate Ate Amis, Amis, pabuntongin nga na, well, somewhat, parang gano'n. parang somewhat ganon. Pero, kumbaga, kasi pagkakuha kay Nina, pagkapanganak, pirmahan na, naibigay na. So yun, after nila mag-usap nun, Ako na yung... ako muna, tumawag sa akin yung dalawa. Kami yung tinarget. Kasi syempre, nasa work siya nun, sabi sa akin, ate, ampun ba si Nina? Sabi ko, hindi ko masabi. Pero ako may naririnig ako noon pa. Pero syempre, di ba, yung moment na yun, ba't mo tatanungin pa kung hindi mo naman nakikita na may merong something. may something mali. Makikita mo talaga, since bata si Nina, talagang mas mistisya siya noon, nung bata, mistisa, nag-iisang babae, at saan layo ng gap nila sa age gap nila. Pero ba't ako magtatanong? Yun nga, may isa sa mga kamag-anak nila sa side ni Mami nakapag-mention sa akin. Pero sa totoo lang, simula hindi mo tinanong Hindi ako nagtanong. Hindi siya nagtanong na Hindi ako nagano na. Ano ba yun si Nina? Hindi ko tinanong. Kasi hindi mo makikita talaga na may different sa... yung may difference. yung treatment? Wala. Kaya nung narinig ko yun, okay. Pero parang, hindi mo ba alam? Hindi na ako bibo. Hindi ako nagtanong. Kasi alam ko magiging gulo yun nung time na yun. Kung nalaman na may nadula sa akin, baka magka-problema. So, nagano ako. Kumbaga tumahimik lang ako. Hindi ako nagtanong. Kahit sila Mami, hindi ako nagtanong. Hindi niya tinanong nun eh. Hindi ko siya tatanong kasi sabi ko problema yun. Pagka, bakit mo sinabi? Kumbaga, sa kanila na yun usapan na nila na walang close magsasalita. pa naman sila ni Nina nun. Kasi Nina, para talagang kapatid ko na yan eh. Kasi nung lumipat ako, di ba, bata ako nag-asawa. Ilang taon lang si Nina nun. So, lagi yan ate. So, lagi nakabuntot sa akin si Nina. Sa school pa lang. Nung nung elementary pa. nanliligaw siya. Si Nina, itighatid niya ng chocolate kasi sa school. So, doon pa lang, kaya nung nalaman niya na naging kami ni kuya niya, tapos yan, nagbuntis nga kay John. Sobrang close namin ni Nina hanggang growing up. Kaya komportable sa akin na magtanong ko, ate, ganito, pag may problema yan, sa akin lalapit. Mas sa akin pa nga kaya sa kanila, kasi puro nga sila lalaki. So, parang nakahanap siya ng kapatid na babae. Kaya hindi ko nakita yung pinagkaiba niya sa kanila.
Kasi talagang spoiled din si Ninya. Mahal Lalo na na mahal. kay Kuya Boy. Oh, tsaka kay Mami. Kay Mami, Mami oh, lang. Mami, Kay kay Ate Kuya Boy. Leti. Kay Mami. Siya kung tutusin siya dapat ang bunso. Pero hindi niya na ano yun. Kasi nga si Ninya nag-iisang babae. So parang kumbaga blessing na dumating sa family nga. Hindi naging hindi naging para sa akin, hindi naging Ampon, hindi. ampon kahit na parang actually nung mag-aampon nga kami, Tinanong pa. kinausap ako ni Mami tsaka ni Daddy na totally ka, kausapin nga namin. Ilan taon ka nun? 12? 12, 13? Ganun. 12 na, 12, 13. So, sa akin naman kasi, nung time na yun, wala naman mga cellphone nun, wala naman mga Wala. Bata ka, bata TV ka. lang, laro talaga. lang, ganyan. So, kinausap nila ako. Sabi niya, payag ka ba kung magkakaroon ka ng bunsong kapatid? Sabi ko, wala naman akong magagawa kung meron nun, di ba? Nung magkakaroon kayo ng anak na. Hindi ko naman na-expect na mag-aampon din sila. Hindi naman nila sinabi na kukuha kasi kami ng bata. Hindi. Wala silang sinabi na ganun. Eh si Mami naman, mataba naman nun. Mataba daw si Mami nung kaya time hindi na yon. So, maraming tao na hindi, hindi nakapag-isip na baka ampun lang si Ninya or kasi nga, mataba si Mami. Tsaka postoryosa si Mami nun. Ah. Yung maputi si Mami. Maputi rin naman talaga si Mami. Tapos siya, mapostoryosa nga, mahilig naka-lipstick lagi yun, di ba? Sa mga picture niya na nakikita ko, kahit before pa siya nun. Pupunta lang ng palengke, naka-ayos pa eh. So, hindi mo pag-iisipan talaga. So, madali sabi, alam ko mga 89, ganun. Kasi magpapasko nun eh. Pasko or magpapasko, dumating si Ninya nun. Yun. That's why not, ito nga yung birthday ni Ninya, December. So, yun na naging birthday niya, yun yung December naging birthday 25. niya, 25. Tapos, ginawa nilang pangalan is Maria Crisma Ninya. Ayan. Kasi nga Christmas. Merry Christmas. So, okay lang. Natin doon, lahat naman kami natutuwa sa kanya. Masaya naman kaming lahat na may bagong kaming kapatid. Pero wala sa amin yung kahit sila Mami nun tsaka sila Daddy, hindi nila sinabi wag niyong sasabihin kahit kanino yung haharapin kaming lahat. Wala siyang sinabi. Walang sinabi talaga na gano'n. Pero ang alam ko sa mga pininsan, ganyan. Sa mga nakakaalam na iba, pininsan. Pero sa inyong mismo. Sa amin, wala talaga. As in, kasi hindi tinuring na iba eh. Kumbaga, hindi ko na, ang isip na anak namin to. Bakit pa namin kailangan sabihin? Kasi kung normal na hindi namin na hindi ko natandaan o sumagi sa isip ko na sinabi ni Mami o ni Daddy na wag niyong sasabihin kahit kanino na ganito, ganyan. Wala. Actually, nagulat nga kami nung, yun nga, nagtanong nga si Ninya sa akin. Sabi ko, no what? Sabi ko, si kuya mo nalang tanongin mo para sigurado ka. Kasi ako, never ako nagtanong. Hindi ko alam kung ano. Hindi dahil sa wala akong pakialam, pero bakit ko uungkatin kung wala ka naman nakikitang mali. Wala ka namang nakikitang pagmamaltrato sa isang tao na... Si Ninya, pag may gusto nun, sige, bigay yan. Kay Ate Leti, kay Mami, kay Kuya Boy. Si Kuya Boy, parang tatay niya rin si Kuya Boy eh. Si Kuya Boy kasi nagpaaral pa rin yun. Tumulong sa pagpapaaral kay Ninya noon. By that time nun, student lang naman siya. So, pero siya, nung maliliit daw sila, siya ang tagapag-alaga ni Ninya, madalas. Ako yung nagpapasyal din sa court, nagbabike kami. Pero, ayun, nung nasa na kami nun, from Paranaque, lumipat na uli kami ng Bulacan kasi nga nakabili si Daddy ng bahay dun. So, doon na siya lumaki. Doon na siya nagkaisip sa Bulacan. Yun. Dami nagtatanong raw ang reaction niya doon sa Kasi, kumbaga, si Mami wala na, di ba? Wala nang yung isip niya, memory niya. Yung memory niya. Yung puso na lang niya nakakaalala. Pero never niya, hanggang sa lumala na yung memory niya, never niya nabanggit kay Ninya na ampon. Hindi dahil gustong itago or betrayal. Kasi hindi nila nakita na as ampon. Si Ninya. Hindi ko tinrato o hindi ko napansin na ganun, kasi ganun siguro siya, iba siya. May mga nagtatanong anong feeling, Wala eh. Hindi sa tinago eh. Gaya nga sabi niya, hindi sila sinabihan na huwag niyo sasabihin.
Pero natural na walang nagsabi dahil nga walang nakaramdam na ibang tao si Ninya. Tsaka lahat kaming magkakapatid na mga lalaki is nagbigay talaga ng ano, ng part namin na protektahan siya, parang ganun. O Na parang kasi sobrang overprotective nga itong mga to sa akin Ninya eh. Kasi nga lalaki at sa layo ng gap. Eh si Ninya talagang, hindi pwede basta-basta makalabas ng ano yan. lagi ako kasama noon. Pagka hindi niya Kailangan may papayagan kasama. si Ninya pag di ako kasama. Naalala ko, nagpi-field trip yan no, high school, kasama ako, sampa, di ba? Ako ang chaperone lagi. Pero si Ninya, gusto kasi nga, dalawa naman kami magkasama. Hmm. Excuse me. May mga ganong instance. Pero kung tutusin, dapat talaga may malaking ano sa akin dahil ako yung parang nawalan ng ano ng status dun 'di ba? Yung lalo nung kabataan ko. Nakikita ko Hindi, from bunso ka, yun nga biglang totally may bago. may bago So, tapos yung attention nila lahat napunta doon. So wala naman akong gagawin na bagay na kumbaga magiging ako yung black sheep do sa family ganun para lang dahil lang nagseselos ako. Kasi lumalaki na rin ako noon nung time na yun mga 16 ganyan, 15 parang mostly nasa labas na rin ako lagi no, may mga kabarkada ako. so hindi mo na nasa sa isip. Hindi ko na rin napansin na magsiselos ako dahil nawalan ako ng ng pagiging bunso. Ah, Pero ganun pa man talagang buong puso namin na tinanggap yun at hindi sumagi sa isip namin na iba siya. totoo. Ibang ano nito, pero Wala eh. Talagang pamilya eh. Yung yung tanong, sabi ko nga kala Jet, nung tumawag sila sa akin, kay Jet tsaka kay Minya. Sabi ko, kumbaga perfect timing na ngayon nyo nalaman. Kasi kumbaga stable sila. As you know naman, doon sa vlog na nanonood, yung mga nanonood doon, talagang ups and down, dami naging problema. Sabi ko nga siguro kung mas bata ka, baka nagrebelde. rebelde. Kung noong time na depressed ka, doon mo nalaman. Lalo ka ma-depress. So sabi ko, sakto yung talagang binigay ni Lord na ngayon niya malaman. Ngayon niya malaman. Kasi Lalo kumbaga, pat may panahon pa siya para kumbaga si Mami. makasama ng gusto si Mami, di ba? Oo. Kaya rin. Kumbaga blessing nga. Blessing siya sa pamilya, blessing din sila sa kanya. Dumating din yung time na na parang nagkaroon sila ng gap ni Mami. Parang hindi niya malaman kung bakit ano yung pakiramdam na gano'n. Siguro may napipil siya na something. Napipil niya na parang parang magkalayo daw sila ni Mami. Parang ganyan. Ine-explain niya sa akin pero hindi niya ma-explain na maayos di ba? Yung na-depress siya. Yeah. Na almost na a year ba yan? Or Almost a year. Almost a year na ganun. So, nag-rely kami talaga doon sa dalawang caregiver. Doon kami nagpapadala ng mga extra na kailangan. Kasi nga, hindi niya may paliwanag sa sarili niya. Hindi na siya nagiging functional doon sa hindi na rin siya nagba-vlog, hindi na rin siya tumatao doon sa tindahan. Sobrang na-depress siya kaya talaga nangyayari sa amin nun. Ang namin is yung mga caregiver. Na anong kailangan ni Mami o ganito, ganyan. Kasi siya, parang nag-shutdown yung mga niya. Siyempre, hindi naman kami, kung malayo kami sa Pilipinas wala na kaming connection sa mga tao doon. Meron gagawa ako ng paraan kasi dalawa na lang kami magkapatid, wala na yung mga kuya ko. Wala naman ng ibang mag-aalaga kung hindi kami dalawa. Hindi ako papayag na dahil do sa pagkakaroon ng problema ng nag-aalaga kay Mami, kagaya nung nangyari kay Mami nun, kay Ninya nun na-depress siya. So, hindi na non-existing na kumbaga yung niya, yung pag-aalaga niya. Ginawa namin, talagang binus namin yung communication namin, yung pwede namin, anong kailangan ni Mami diyan, ano ba pwede niyo i-suggest diyan,
ano mga dapat gawin, di ba? Tsaka nung time na yun, medyo hindi umaanos niya yung bang nakikipag-usap. Talagang wala. Ang hirap. Oo, hindi namin siya makontak nun. Kahit na i-message mo, hindi. Tawagan mo, hindi Kaya nga sasagutin. tama lang na ngayon niya nalaman na kumbaga Medyo yung stable na siya. stable siya. At Stable saka, siya yung paniniwala niya sa Panginoon eh matatag. yun yung ano Yun yun yung yung malaking nakatulong. tulong kasi nga, na-open up nag-start kay Jet no? Okay. Nag-start kay Jet. Tapos Yung nakatak malaking siya bagay sa yun. simbahan. Nagkaroon sila ng parang purpose in life na Ah, mamulat do sa, ano bang meron? ano bang ano natin, kumbaga purpose natin sa mundo, parang ganun eh. Kaya- Ayun. Kaya nung time na yun, ayun, sabi ko ba, nagbabago na, di ba? Pag sabi niya, kuya, wag ka nang ako na bahala, sa akin mo padala lahat ng mga Kailangan. yung mga Saka extra nagkaroon ng mas naging open ang communication after nung sa, yun nga, dahil nga nagkaroon na siguro ng healing. Hindi ko na rin sinumbat na ninya, ba't ganyan ka ba, ganyan. Naiyano ko rin, medyo, Hindi, marirealize mo kasi syempre yung Oo. depression, hindi naman ano yan eh. hindi naman kwento yun Hindi eh. kwento yan. Pagka nagkaroon kang depression, hindi mo talaga makontrol eh. Kaya mahirap yung ganun eh. Tsaka nung time na madami sila pinagdaanan, which is naunawaan namin. Sabi nga namin sa kanya eh, andito lang naman kami. Kung kailangan mo ng kausap, tumawag ka kasi nagkaiyakan pa nga nun, di ba? Sabi, saan pa ba? Dadalawa na nga lang sila magkapatid. Sorry pa nga siya nun eh. Tayo na nga lang. Yun yung bago tayo umuwi, no? Ay, bago tayo umuwi na, no? Bago umuwi. Kaya nung Tapos nung umuwi, na mas kami, ano na. okay na yung Mas, kumbaga, mas mas naging masaya. close, kumbaga, mas naging open. Ah, Kaya talagang ano rin eh. Panahon talaga. napapanahon talaga yung yung pagkaka-discovery niya. Ah, Kasi kung na-discovery niya within that period of time na baka mas lalong gumuho baka yung lalo, mundo niya. Hindi natin alam kung anong nangyayari. Pero yun, thankful nga na napalapit lalo sila sa Panginoon. Kasi, kumbaga ano ba to? Mas naunawaan niya lahat kung ano yung purpose ba. Kaya ngayon, actually, si Jonas nga nagtanong din sa amin. Kasi kahit sila Jonas, hindi namin sinabihan. Mga bata. hindi Wala alam. na Napanood lang nila doon sa TikTok ba or sa Facebook sa Facebook. na post. Kasi kung ano nyo, sa mga sa Pilipinas, nag-viral yung ano niya eh. Nag-viral yung Sabi ni video Ninya nga, 11 million na araw yung yung views eh. Nakaano pa sa ABS-CBN. Nakita ni Jonah, sabi niya, Mami, totoo ba to? O prank lang ni tita? Ikaw pala muna tinanong niya, di ba? Ako tinanong niya. Sabi ko, di gusto mo tanongin mo tita mo para malaman mo ng rekta. Tapos hindi pa rin niya Tinanong uli kami dito sa baba. Pumunta sa akin tita, Mami, totoo ba to? O prank lang ni tita? Sabi ko, totoo ka ako yan. Pero sabi ko, kahit naman anong mangyari, walang magbabago dyan. Still, si tita mo, ikaw pa rin pamangkin tita mo. Kasi close, actually, yung dalawa na yan, kasi maaga ako nag-asawa. So, si Jonas tsaka si Ninya, parang magkapatid na lumaki din yan halos eh. Lagi magkasama rin yan eh. Pupunta tindahan. Ba't naiyak ka? Hindi yung ba na... Masaya maalala yung mga ganong bagay. Si Ninya tsaka si Jonas madalas nagtatalo din. Kasi nga, si Ninya, bata pa. Pero, close this lad while growing up. Kaya si Jonas parang di makapaniwala. Sabi ko, okay, tama, kahit nga ikaw, di namin sinabihan. Kasi wala naman eh. Hindi malaking bagay para hindi sa mo maiisip na ampun ka. Oh, is tita mo, ampun yan. Hindi eh. Wala talagang makakaisip na gano'n. Kasi alam mo sa Pilipinas, bata ka pa lang, sabihan ka, tuksuhan lang, bigla ka sabihin, ampun ka lang eh. Shutdown ka na kagad eh. Parang, tapos. Lalo dati, di ba? Parang pagkampun. Kaya Ampun is ampun. Iba yung itsura mo eh, puka eh, gaganon ka, di ba? Parang sira na kagad yung yung diskarte mo sa asaran eh. Pero si Ninya, hindi dumating sa point na gano'n, na may magsabi ng gano'n. Or kahit yung word na yon. Sabi nga niya, na-feel daw niya kasi tataka nga rin siya dahil nga Pero hindi niya matanong kasi nga wala naman siya, hindi niya naramdaman na iba siya. Mahirap kasi magtanong kung hindi mo talaga sigurado. Parang bakit ko tatanungin kung di ba? Parang gano'n. Tapos ngayon, after yan, kwentuhan. Kanina lang, kachat namin sila.
Kachat namin sila at Sabi nga nag-update namin, niya. kung darating yung punto na ano, kasi sabi nga, ang dami na niyan. Sabi namin, baka mamaya may magpakilala sa'yo. Sabi namin, hindi naman daw sila, ano, kumbaga, ayaw nilang maghanap or what. Sabi ko nga, kung darating yun, darating. Ah, Sabi ko, syempre, biological mother mo pa rin yun, yung kung sino man yung tatay niya or ano. Kung bibigay ni Lord yun na ma-meet niya yung totoong ano niya, magulang niya. magulang niya. Wala namang problema nun. Sabi nga ni niya eh. Di mas dadami pamilya ano niya, di ba? Hmm. Ganun na yun eh. Pero nandiyan na yan eh. Kumbaga, nandoon na. Ano na lang tayo ng what is best na nangyari, di ba? Actually, mas lalo nga niya na-appreciate si Mami, di ba? Kasi kung tutusin mo, di ba, yung pagpapaampun pa lang sa'yo ng tunay mong magulang. Iba yung ano eh, Iba. yung sabi nga nung sa ano, yung Bakit? comment na basa Tanong ko. mo, bakit? Bakit mo matatanong Yung bakit nabasa ko, mas gano'n? matindi nga daw yung pagmamahal nun. Kasi, yung mismong pag galing ka sa sinapupunan, parang, anak ko to, hindi ka mag-alala. Pero yung umampun sa'yo na minahal ka ng buong buo, mas ano yun eh, mas higit pa yun. Kaya kumbaga ma-appreciate mo talaga eh. Maraming mga iba't ibang klaseng tanong doon sa ano eh, sa Dami nagtatanong. tatanong sa Sana daw magbigay ka ng reaction, ano bang nararamdaman niya. tanging reaction ko lang doon sa nangyari na yun. Siguro napapanood na lang talaga na malaman niya. At maging kadugo ko man siya o hindi ko siya kapatid na totoo, hindi magbabago yung pagtingin ko sa kanya eh. Hindi, lagi ako nandito para sa kanila, sa kanya. Oo naman. Lalo pat ganyan, dalawa na lang kami, di ba? Dalawa, yung mga bata, close pa sila Claudia lang pag umuwi. Matutuwa ka rin talaga. Sabi nga namin, di magbabago yun. Kung ako lang eh sa typical na lalaki na alam niyo naman, yung medyo greedy sa buhay, hindi ako papayag na makuha niya lahat ng mga nakukuha na tatanggap niya ngayon na benefits ng buhay or yung mga fruits ng labor na ginawa ng mga magulang ko, di ba? Sabihin mo, akin yan. Ako yung tunay na anak. Gaganon ko agad, di ba? Hindi, kami pa nga nagsabi na ikaw na, ikaw nandyan. Ikaw na Eh, yun dyan, ikaw na bahala dyan. Ikaw yung maging parang Oo. administrator ni Mami. Kung Ikaw ano pumirma, ikaw kung ano yung kailangan, yung mga ari-arian ni Mami, natin, ikaw na bahala diyan. Kasi hindi naman natin alam kung ano, 'di ba? Kung ano mangyayari sa amin dito. Nakakatuwa lang din na ayun nga, makikita mo na parang, sabi nga niya, mas sakto kasi kumbaga buhay pa si Mami. Mm. Nung nalaman Yun nga niya, mas naparamdam niya yung pagmamahal niya kay Mami. Siyempre, iba yun eh. Pagka gano'n, ma-appreciate mo lalo na ano eh. Inalagaan ako nito nung bata. Talagang ano, pag may gusto si Ninya, sasabi lang kay Mami. Nakita ko yun nung while growing up siya. Ikaw ang saksi nun kasi Oo. nagtatrabaho na ako nun, wala na eh. Busy sila lahat. Kami lagi ni Ninya. Ate, punta tayo rito. Actually, si Ninya, lagi ko kasama rin niya pag pumapasyal kami sa side namin. Mm. Sa bahay. Pag Sunday, nakamotor kami. Sama ko yung mga bata. Yung tigang tanong nila, ate mo niyan. Totoo ba yan? Totoo? Actually, wala na ako nabanggit eh. Ah? Hindi na ako nagbanggit eh. Hindi, ibig sabihin, ngayon, matatanong ka Ah. talaga ngayon. Ganun talaga eh. Saan pa man eh. Ang sa amin, walang magbabago. Walang magbabago yun. Kung ano yung pagmamahal namin na binigay sa kanya ever since Mas nung lalo maliit. pa nga tumatatag ngayon eh. Kasi nalalaman mo nadidiscover mo yung mga sacrifices ng mga taong nakapaligid sa iyo. Na ginawa ito, pero behind your mind na alam mo na hindi ko sila kadugo, bakit nila ginawa sa akin ito? Bakit nila ako minahal ng ganito kahit na hindi ko sila kaano-ano? Oo. Kahit na pumasok ako sa pamilya nila. Ako nga, pwede ko tanongin yung sarili, bakit ba ganun? Bakit ganun, di ba? Pero hindi eh. Wala akong question mark sa puso ko na bakit ba ako pumapayag ng ganito? Kasi alam ko, kapatid ko siya. Alam ko, siya yung bunso namin. Oo. Walang magbabago dun. Hindi magbabago yung pagtingin namin sa kanya. Eh, kita nyo naman si Mami. Kung tutusin, di ba, kung nung time na yun, nagkaka-Alzheimer sa si Mami, walang nababanggit si Mami. Kasi sa puso ni Mami, hindi siya tinignan na sampon. Kasi kung yung bang may sakit yun, baka nasabi na hindi na makatanak eh. Ampun ka lang eh. Pero walang nasabi si Mami nun.
Pag na-realize mo nga rin, oo nga, no, walang nabanggit si mami na gano'n. Kaya lang niya minsan nasasabi pamangkin. Kasi, yung dalawang pamangkin niya, si Ate Baby, si Ate Glo, lagi niyang kasama yun kahit saan pumunta. Tapos si ate baby, mistisa rin yun. Tsaka ano yun, magkakasama sila doon sa religion nila. Oo. Kaya, So yung tumatak sa isip niya lagi yun, yung mga pamangkin niya. mga Kasi pamangkin. talagang kasama niyo since maliliit pa sila. Kahit nga ako, pamangkin tawag di ba? Oo. Eh, Kuya karding ka pa nga eh. Di ba? Nagiging kuya ka pa nga minsan eh. Lahat na. Yan lang naman, na-share lang naman namin kasi nga doon sa mga nagtatanong, sa mga curious, hindi lang kami nagbanggit last time kasi ayaw na namin. Kumbaga nung nalaman ni Ninya, hindi namin expect na ipopost nila yun eh. Kasi nga, Kaya sa amin, wala na yun eh. Kumbaga kahit na nalaman nyo, wala namang magbabago. Walang magbabago Kapatid pa rin din. namin siya, sila nila Jet. Kaya hindi na kailangan namin magsalita. Pero dahil nga pinost nila, nag-viral, ang dami ngayon nagme-message, nagtatanong. Para isang sagutan na lang. ayan. Walang magbabago yun. Kapatid Hindi is kapatid. magbabago, maging kahit iba man yung dugo namin o DNA namin, hindi Iba man ang magbabago. nananalaytay. Kahit kami, ilang taong palang sininya nakasama ko, di ba? Sa tagal na ng panahon. Yung pagmamahal na binuhos namin sa kanya, yung pag-aalaga, hindi namin sisingilin sa kanya yun. Hindi namin pamumuha sa kanya kasi kapatid namin siya. Which is, mahal siya ng magulang namin. Mahal din namin ng mga kapatid ko. Hindi magbabago yun. Hanggang sa huling ano yun. Hanggang sa huli, huling hininga yun. Wala. Kahit na anong hilingin yun eh. Oo. So yun lang naman guys. Kaya maraming salamat sa inyong pakikinig. Malamang may mga panunuorin din ni Ninya to eh. Alam ko, manunood din yun. Manunood din yun. Kaya, hindi magbabago yung pagmamahal namin sa iyo kahit anong mangyari. Nandito kami lagi. Pamilya is pamilya. Lalo pat tayong dalawa na lang magkasama. Tapos, nag-iisang mami natin. Lumabas ka man kay mami o hindi, yung pagmamahal ng isang ina, hindi nasusukat doon sa pagluluwal ng anak niya. Yung sa mismong pagpapalaki at pag-aarugado sa bata. Pagmamahal, yung pagmamahal na ibinigay. Yun ang importante. Ayun na. Ay nako, kami magpapaalam na rin ako nawawala na rin ng boses kasi nga, tagal ko na nagtrabaho kanina. Na medyo pagod na. Kayod. Yan talaga eh. Hindi naman sobra. Kaya lang kailangan kasi kulang ng tao. Pero okay naman. Tsaka sa mga nakakaintindi doon sa mga sitwasyon ni Ninya ngayon, at saka sa pamilya na, maraming salamat doon sa pagsuporta niya. So, maraming salamat ulit guys. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye. Bye.